Bago tayo magtungo dyan sa interview na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta at yung mga banat nitong si Atty. Salvador Panelo dito kay Ping Lacson at Risa Hontiveros. Pasadaan ho muna natin itong si Boy Turo at itong si Marcos Jr. Nag-inspection na naman ho pagkatapos ho niyang naging reporter. Ngayon ho balik turo ho silang dalawa nitong si Vince Dizon. Di ho natin malaman kung anong mga pinagtuturo nitong dalawa na to. Pero isa ho ang ating sigurado ngayong mga panahon na to. Narrative shaping na naman ho ito. Siyempre, malapit na ho ang tag-ulan. Di ba? Marami na naman ang mga kalsada na lulubog. Marami na naman yung mga kanal na aapaw. Diba, siyempre, kailangan ipakita ng presidente na nagtatrabaho siya sa mga ganitong klaseng kapanahunan. Panoorin ho natin, i-like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayan o. Grabe o. Hinaan lang natin ha. Ako na ho magdadab sa inyo. Ay, dadab ko. Ayan o. O boss, ayan. Nakikita mo naman ha. Pinapahukay ko na yan boss. O. Si Vince Dizon, papaliwanag. Pawis na ako dito, boss. Tingnan mo naman yan. Tinuturo kong yan. Yan ang ating pag-asa sa 2028. Huwag kang mag-alala, boss. Ako na bahala dito. Senador ako, senador. Yan o. Doon banda, yan o. Yan ang trabaho ko sa DPWH, boss. Magturo na magturo. Ayan o. Yan ang expertise ko. Vince Dizon, Boy Turo. Papakita ko sa iyo, boss, ha. Paano natin kukunin yung mga basura dyan sa kanal na yan, ha. Yan o. Tignan mo naman. Nagde-dredge tayo dyan. Naglilinis pala ng napakalaking kanal na yan, ganyan. Ayan boss na, dalawang kanal. Makikita yan, makikita. Hindi ka naman tinitignan ni Bangag. Anak ng toko. Yan ang sinasabi ko eh. Vince, kung kausap mo si Marcos Jr., sigurado mo tinitignan ka niya. Ayan o. Yan o. Kita nyo ho yan. Yan na naman. Si Boy Turo, boss, nakita mo ba yun, boss? Yan ang aking trinabaho ngayong weekend na to. Kaya sigurado, hindi na sila manggigigil sa'yo. Yan, Grabe naman yan, Vince. Tingnan mo, boss, yung damit ko. Pawis na pawis ako. Ibig sabihin talaga nagtatrabaho ako. Ayan. Optics, puro optics. Ano ka na Petrang Garabata? Wala na ba talaga tayong gagawin dito sa bansa na to kung hindi videohan itong si Marcos Jr. habang nantitrip eh. Di ba? Nantitrip po siya. Ano pagkabalbalan yan? Hindi mo kailangan gawin yan. Kung talagang magiging epektibo yung ginagawa mo na yan, walang baha sa susunod na tag-ulan, okay? Yan. Basta ako, tuturo lang ako, boss. Kunyari ganito, sabi ni Vince, kunyari nag-uusap tayo, okay? Pero alam talaga tayo pinag-uusapan. Optics lang naman, wala naman audio to. Basta, kunyari, ninunostra ko yung kamay ko na nagtatrabaho tayo. Pero pag araw ng tag-ulan, sigurado lulubog yan. Pag ganyan-ganyan po ang nalalaman. Ano pag ganyan-ganyan mo? Ang problema dito, kahit anong hukay nyo, kahit anong repair nyo, ang problema dito, yung pondo na para dapat sana hindi bumaha, naipasok na sa maleta at na-distribute na. Yan o. Ano yan? Nagkakalkal ng basura itong si sir. Siguro yung plastic na yon. Ito. Papakita ko sa inyo ha. Yan. Yan plastic na hawak-hawak na yan si Sir. Yan ang may kasalanan kung bakit magbabaha Metro Manila. Kaya palakpakan natin itong si Sir dahil sa kanya hindi na magbabaha dyan sa lugar na yan. Yan kuha niya na yan. Yan ang dahilan kung bakit nagbabaha. Yan sabi ni Vince Dizon, nakuha na yung dahilan ng pagbaha. Yun yung hawak-hawak na itong si Sir. Tinuro niya yung plastic Paturo-tulo talaga itong si Vince. Malaki po ang epekto ng pagbaha rito, lalo na... Kaya di ako nagtataka kung tawag ngayon dito kay Vince Dizon, Boy Turo eh. Pero yung pawis niya na yan, summer lang ho talaga kaya pinagpapawisan siya. Ng G. Araneta Avenue at mga kalapit na... Nangyari dyan. Sinira kalsada. May kumita na naman sa DPWH. Palakpakan. Komunidad. Pambihira. Saan ho kaya rin ni-route itong kalsada na to para makapag-video at picture si Marcos Jr.? Mabilis pong tumataas ang tubig dahil hindi na kinakaya ng dating drainage system natin yung volume ng tubig na nagagaling sa San Juan River at iba pang daluyan. And base po sa flood study na ginawa,
nakita na kapag umabot po sa pile cap level ang tubig sa Mariablo Bridge, parehong direksyon ng Araneta Avenue ay binabaha na. Oh, Ang epekto nito, hindi lang bilisan nyo. Iba yung iba yung kwento nitong si ate. At iba yung mangyayari sa tag-ulan, okay? po traffic. Naapektuhan din ang kabuhayan ng tao, nahihirapan yung mga motorista natin, and pati yung emergency and rescue vehicles ay mahihirapan din pong makadaan. Kaya po, isinulong itong proyekto sa ilalim ng OPLAN, kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, katuwang si Secretary Vince Dizon para mapalawak ang drainage capacity at mapabilis ang daloy ng tubig baha. Ang goal po nito is mabawasan ang lalim at tagal ng baha lalo na tuwing malalakas na pag-ulan po. So may baha pa rin talaga. Okay. Alam niyo, base po kanina ma'am, sa mga residenteng nakausap namin dito sa lugar, ang mga bagyong nagpabaha talaga dito ay yung bagyong Ondoy at itong recent lang na super typhoon Karina. Yes. Kailan po ba nagsimula or nasimulan itong proyektong ito at kailan po ang estimated date of completion? Ma'am, nagsimula po ito noong March 6, 2025. And sa ngayon po, target nating makumpleto ito this month para agad na mapakinabangan ng publiko po. Lalo na ngayong nagsisimula na ulit yung tag-ulan po. Yun talaga yun eh. Anyway, tapos na ako ang bulahan. Ito si Marcos Jr. at ito si Vince Dizon. Ito, itong dalawang unggoy na to. Di ba, Vince? Good luck na lang sa'yo, Vince. Sa tingin ko, magiging suki ka na naman sa Senado dahil magbabaha na naman. Bakit alam ni PH Update na magbabaha na naman? Kasi yung pondo na dapat nga pipigil sa baha sa Metro Manila, ninakaw na ho nila. Magkano ba yung tubo na yan? Asan yung tubo? Asan yung tubo dito? Gusto ko makita yung tubo. Oh, ayan. Magkano ba itong tubo na to? Itong tubo na to sa likod ni Marcos Jr. Magkano yan? Magkano yung tubo na yan? 200 million pesos? Anak ng toko. Mga kababayan, kung inaasahan nila na yan, tubo na yan, makakapagsalba sa problema natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan. Anak ng... Nagkakamali ho kayo. Okay? Yung HDPE pipes o yung high density polyethylene pipes ay mas malalaki na at mataas ang capacity. Yan. Compared sa lumang Taasan nyo yung capacity, yung pinakamataas na capacity, lagay nyo dyan, ha? drainage lines natin. Ibig sabihin po nito, mas mabilis na makakaagos yung tubig ulan palabas ng drainage system natin. Kaya mas mababawasan yung pag-ipon ng tubig sa kalsada po. Yung mobile pumping stations naman po, parang support system po siya na kapag mataas na yung tubig sa ilog o kapag hindi na sapat yung natural flow ng drainage, tutulong po ito na mapabilis ang pag-pump out ng tubig baha para hindi ito manatili sa ng DPW. Anak ng toko, ang tagal naman ng kwentuhan na yun sa tabi ng kalsada. Nakailang minutes ho sila, pinurward ko na 10 minutes. Nasa harap ng kalsada ang Pangulo. Wala ba talaga siyang mapagkakabalahan kung di yung bagay na yan? Sayang ang oras mo, sir ba? Binabayaran ka na sa bayan ng Pilipino hindi para magpatayo-tayo dyan at makipagbulahan kay Vince Dizon. Upang Anak ng sumunod sa toko, direktiba ng ating mahal na Pangulo na Oh, magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa oh. pagbaha. Kala mo naman naiintindihan nila yung sinasabi. Akala mo naman na iniintindi ni Marcos Jr. ang sinasabi nila. Oh, As of the moment po, patuloy pong next. Hindi pa magsasalita si Bangag. Ito, pakinggan natin. Okay. Ang mga baha. yes. Ayan. Kailangan, ayun. Kaya pala binriefing muna tong si Bangag para ika nga meron siyang ibalita sa bayan Tama ng po Pilipino. Game. Game tayo. Good morning. Andito na. Well, as you know, we're here in G. Araneta Avenue. Tinitignan natin ang mga iba't ibang Ano titignan natin yung mga baha? Anak ng tawa. Mr. President, magkakaproblema tayo dyan. Akala ko pa naman dahil mukhang nakatulog ka naman, maganda naman sasabihin mo sa akin. Kumakamot na yan si Vince, pakamot na . Sir, ang ganda ng pinag-usapan, ang ganda ng diniscuss ko para may masabi ka sa interview.
Magsasalita ka na lang, puro ka pa, para kasi sinto, sabi siguro. Ang ginagawa natin para mabawasan ang baha. At ito ay isang bahagi lamang. This is only one part of the interventions that we will be making. For example, ito, may drainage, merong nag-desiltation para palalimin yung ilog. Tapos yung nailagay doon na malaking tubo, yun ay para sa drainage din, para yung pagka magkatubig ay dadalhin dito. Tapos bukod pa ron, meron na tayong pump. Ayaw mong iuwi sa Ilocos. Kung sakaling magkatubig dyan para uwi mo sa Ilocos. Dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito Yan yung tinuturo na sa kanya ni Vince. Yan pala yung tinuturo. Boy, talagang effective naman pala talaga. Tingnan natin. Kung gumana yan, papalakpak ako dito sa PH Update. Kung pipe lang na ganyan ang kailangan para matanggal yung baha. Anak ng toko, wala ng baha sa Pilipinas. Hindi yan ang problema, sir. Alam mo yan. Ang problema sa Pilipinas, yung bumabahang korupsyon. Yun ang ating problema dito. Historically, pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya, but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga isang metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabaw. Kailangan talaga merong logo ng bagong Pilipinas at dapat binubulungan siya nitong si Vince. Nakasimango na si Vince. Was din Huwag na kawain si Vince. doon sa lupa, isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo nasa tagulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun lang talaga. Yun lang pala eh. Okay na yun. Sige na. Kung marami mababawasan, papalakpakan namin kayo dyan. Gusto ko na marinig ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo kaugnay doon sa mga nangyari kahapon dyan sa Senado. Okay? Yung ginawa ni Senadora Cayetano, na umiiyak siya, nagagalit dahil sa inasal, yung Tiberos, at ang mga minority na nagsasabing walang seeds. Paano nga yung masasabi niyong walang seeds? Wala naman kayo doon. Yung. Tama yung sinasabi niya, nasaan ba kayo? Nung nagkakagulo kami rito, nung naka-amba, yung mga bala sa amin, umalis kayo eh. Alam nyo na may gulo. Ito namang si Lacson, magpapaliwanag siya, umalis daw siya. Kasi nakausap niya yung NBI head na wala naman daw utos, hindi naman daw nakapaligid sa kanila. Kung hindi ka ba naman tinamahan ka na magaling Lacson, ang kinonsulta mo yung kalaban nyo. Kasi ang kalaban nyo doon at that time, NBI, sinasalakay nga yung inyong lugar eh. Dahil may gusto silang arrestuin, hindi nila pinadaan sa regular na coordination. Sasabihin mo sa Senate President, meron kayong warrant of arrest. Pagkatapos pupuntahan nyo si Bato, hindi eh. Ginawa ninyo eh. Gusto nyo kalad ka rin kagad eh. Hindi nyo pinakita ang warrant of arrest. Madalit sabi, Lacson, bakit ka nakikinig sa kalaban na walang assault? Kaya ka umalis. Hindi mo nga tinignan kung yung mga tao mo nakauwi na nga.
nauna ka na. O kung hindi ka man nauna, may mga naiwan, hindi mo naman chinek yun eh. And even assuming na nakaalis sila, paano naman yung iba? Hindi mo malang tinignan yung mga ibang empleyado. Yung. Kung ano na ba ang kalagayan nila. Kaya ang gagaling ninyo magsalita na walang pagsalakay na ginawa. There was no seeds in the sense na hindi natuloy yung pagsalakay pero nagkaroon ng pagtatangka. Kaya nga nagkaroon ng putukan eh. Kaya nagkaroon ng warning shot. Hindi sila nagkaintindihan. Kahit ano sabihin mo, merong pagtatangkang pagsalakay. Na nagkabarilan nga eh. Kaya natural lamang yung kay Senadora Cayetano na sumama ang loob sa inyo. Na hindi man lang daw kayo tumawag. Nakauwi na nga kayong lahat ng minority. Nakatawag ba kayo? Kumusta na kayo dyan? Ano na ba nangyayari dyan? Wala. Ni hay, ni hoy. Yun. Yun ang problema sa inyo. Ang gagaling nyo magsalita sapagkat wala kayo doon. Yan sa akin kaduwagan yun. Yung ginawa ninyo. Sapagkat sinasala kayo yung institusyon nyo, dapat na natili kayo doon. Kaya hindi pinabayaan nyo nang maiwan yung mga tao doon. Paano pala kung nagkatuloy-tuloy yung mga barilan doon? Hindi na ito. Marami sanang namatay. Siyempre, takot kayong madamay, kaya umalis na lang kayo. Unang katotohanan dyan. Pagdating naman doon sa katanungan about Robin Padilla, may paliwanag na nga siya doon. Sabi niya, bakit ba kayo tanong ng tanong? Nandun naman sa video, merong investigasyon. Hayaan nyo na muna mag-imbestiga para pag nag-imbestiga at meron ng findings, saka ako magsasalita kung ano man ang dapat yung sabihin. No? Ang kukulit nyo rin kasi. Ayan, Atty. Sal. Samantala, yung kaugnay nga sa issue ng TRO na isinampa or dinulog ni Senator Bato ay tinanggihan nga ng Supreme Court Anbang ang hinihiling na temporary restraining order ng, ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa posibilidad ng kanyang pag-aresto sa anumang warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin sa ulat ni Aaron Rojas. SMNI News. Yan po, Atty. Sal. Ano po masasabi niyo sa pagkakatanggi ng Korte Suprema sa TRO na isinampa or idinulog nila Senator Bato? Kung nanonood si Senator De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi dinayan mga pinail nyo yan. Kasi mali ang pinail nyo. Mali ang Hindi pinail. dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, injunction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus. Sabi ko doon sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa hig. Habeas corpus dapat ang inahain mo noon. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig eh. Nako. Kasi ang problema, bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. Kaya nasisemplang. Kung nag-file ba kayo ng habeas corpus, di tapos na yan that very day, na-resolve na ng Korte Suprema yon. Hindi mo kailangan ng TRO na doon sa habeas corpus. Kasi ipapatawag na si Bato, patatawag ng NBI. Tatanungin, bakit mo inaaresto yan? Ba't ginugulo mo? Bakit mo nire-restrict ang movement yan? Kasi po may warrant of arrest. Warrant of arrest galing saan? Galing sa ICC. Bakit? Meron bang kapangyarihan yan? I-discuss. Kung doon mismo sa araw na yon, magkakaroon na ng diskusyon. Mariresolve na kagad. Bibigyan ko ba ito ng writ o hindi? Kung nabigyan, di okay na. Tapos na kagad ang kontrobersya. Hindi na siya ma-aresto. Dahil sasabihin ng Supreme Court, bibigyan kayo, balik kayo dyan. Wala, hindi nila sinunod eh. Kaya yan ang problema eh. Kaya ang payo natin sa mga abogado, lalo na yung kulang kayo sa karanasan, para lang magkaroon kayo ng publicity, bira kayo ng bira. Merong isang bagong abogado na gusto rin mag-senador. Kaya nasemplang siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Nako. Dahil hindi niya may paliwanag ang sarili niya doon sa mga petition na pinahin nila. Yan ang sinasabi natin, maging maingat kayo. Kaya tuloy Balagbag talaga tong si Atty. Salvador Panilo. Hindi.
Ganito lang naman ho kasi yan mga kababayan. Gusto rin lang naman itong si Atty. Panelo, di para doon sa kapakanan itong si Senator Bato de la Rosa. Umabot na tayo dito sa punto na to na nagkasisya na, ganyan na nangyari, hindi pinagbigyan yung TRO nitong si Senator Bato de la Rosa. Magkaganon pa man, ano na lang umasa na lang tayo siya mas magandang kalagayan itong si Senator Bato sa mga susunod na panahon. Kasi pagka nahuli ho talaga siya ng NBI, PNP ngayong mga panahon na to, diretsong dahig ho talaga siya, mga kababayan. Ano na lang, panalangin na lang ho natin itong si Sen Bato na mapunta siya sa mabuting kalagayan. Wala siya sa bingit ng kapahamakan at wala siya sa kalagayan na malapit siya dyan sa dahig Netherlands. Siga nga. Loko-loko na rin yung hanay ninyo dahil dyan eh. Kung ingatan yung mabuti, mag-aral muna kayo ng gusto bago kayo gumawa ng mga bangin. Yung publisidad, makukuha niyo yan sa tamang mga galaw. Magkakaroon nga ng publisidad, kaya lang yan, ang trending, masama ang ginawa ninyo. Yan. Pero sa tingin niyo po, Atty. Sal, kung i-file ulit nila itong habeas corpus na petition, igagrant pa po ba ng Supreme Court kung sakali? Dapat nga noon pa eh. Kung baka nag-rule na nga sila na wala tiyaro at saka pag-aaralan pa nila yung mga issues na ni-raise. Kasi yung mga ni-raise na yan, kung noon doon sa habeas corpus lang, tapos na kagad ang usapan na yan. Hindi na aabot sa ganitong kahaba-haba. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Atty. Dapat pala habeas corpus ang ipinail. Hindi naman ho tayo marunong dito sa batas. Kung ano nga lang sasabihin nitong si Atty. Panelo, Atty. Strelito Turion, kung sino man abogado nagsasalita, hindi naman ho natin alam yung mga termino na yan. Hindi naman tayo abogado. Samantala, sa panig naman ng NBI, hindi pa agad kikilos ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos na ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong Temporary Restraining Order or TRO, kaugnay pa rin ng posibleng pag-aresto sa kanya batay sa warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Alamin natin sa ulat ni Cherry Light. Ayan po, Atty. Sal. So hindi po muna gagalaw ang NBI ng kahit anuman laban kay Senator Ronald Bato. Ano pong inyong masasabi sa ulat na ito? In the first place, sabi nila pag-aaralan mo na nila ang desisyon. Kung hindi ba naman kayong mga nag-iisip eh. Yung kaso ni Bato at ang kaso ni Duterte, parehong-pareho. Alam nyo na nga, na yung mga isyong sinasabi nyo hindi pa nare-resolve, matagal nang hindi nare-resolve. 14 na buwan na nga yung aming habeas corpus petition para kay Presidente Duterte. Kaya dapat, alam nyo na yung bagay na whether ito valid or not, illegal or not, ay hindi pa nare-resolve. Kaya hindi dapat kayo gumalaw. Ang tanong, bakit kayo gumalaw? Yan. Simple. Hindi may utos sa taas na i-enforce, patupad niya yung arrest. Sino nag-utos? O, di sino pa? Di si Direktor. Sino naman ang nag-utos kay Direktor? O, sino pa? Di yung Secretary of Justice. Sino nag-utos Secretary of Justice? O, di si Marcos Jr., ang Presidente. Of course. Dahil hindi gagalaw ang anumang law enforcement agency sa isang masela na bagay na kontrobersya na nakabimbing pa sa Korte Suprema nang walang basbas ang Presidente. Kaya yung mga pinag-uusapan yung mga side issues, wala lahat yun. Ang punot dulo ng kaguluhan na yan ay ang pagpapatupad ng warrant of arrest na galing sa ICC at hindi yan may papatupad ng NBI kung walang basbas ang palasyo. That's the long and short of it. Magaling talaga tong si Atty. Salvador Panelo, no? Rekta ho tayo dito kay Atty. Delgra, magagaling na abogado to. Kailangan nun natin marinig ang mga punto de vista nitong mga malulupit na abogado na to para mawin natin na maayos kung ano nga ba yung mga kailangan gawin dapat itong si Senator Bato de la Rosa. Okay? Maaari pa po, no? Until the case is resolved with finality, yung main case mismo. So habang meron pong issue dun sa... Kasi nakikita natin na mapanganib yung buhay and the life and liberty of Senator Bato is at risk because of the effort or the decision of government
to enforce the ICC warrant on him within the Philippines. So, which Senator Bato has been saying na hindi po pwede yan. Idadaan yun sa korte. In fact, having said that, hindi po obligasyon ni Senator Bato to seek relief from the Philippine court. Obligasyon po ng Philippine authorities na pag may hawak sila ng foreign warrant, pupunta sila sa local court at hihingi sila they will apply for a warrant so that the Philippine issued warrant will be the one that will be enforced within the Philippines. Handa na pong arestuhin ng PNP ang NBI at NBI itong si Senador Bato de la Rosa. Pero kung pagbabasihan po itong naging desisyon ng Korte Suprema, dapat na po bang arestuhin? Sinasabi ba doon na maari pa or meron pang inaantay, dapat antayin ang mga law enforcer po, attorney? Ang core issue po rito yung pagkilala ng ICC jurisdiction ng bansa. Hindi pa po nawawala main or core issue dito sa kasong ito. For certiorari and provision was filed on the day taken from the Philippines to The Hague on March 11, 2025, in which si Senator Bato de la Rosa is a co-petitioner with the former president. Hanggang ngayon po, yan pa po ang ating sinusulong sa Korte Suprema na may resolba na as to whether after 7 years after we have left the Rome Statute as a state party, may jurisdiction pa ba ang ICC dito sa loob ng Pilipinas? Sa Tagalog na press release ng Korte Suprema, ang nakasaad dito po, basahin ko lang po, attorney, sabi dito, ang interim relief o pansamantalang lunas lang ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Re-resolbahin pa ang mga pangunahing issue na inihain ng mga partido sa kanilang mga pleading at motion sa mismong pangunahing kaso. So dito sa mga katagang ito, malinaw na meron pang aantayin na pinal na magiging pasya ng Korte Suprema, attorney. Tama po kayo. As mentioned in the press briefer of the Supreme Court, yung hinihintay po natin yung ma-resolve yung main case. At dito po tayo umaasa sa Korte Suprema na once and for all, tatapusin na natin itong issue nito na saklaw pa ba tayo sa ICC or hindi. Kasi pag hindi na tayo saklaw, kasi umalis na tayo, 7 years ago, opo, tama po kayo dun sa naibasa nyo na press briefer, ano? Kasi ang punot dulo talaga nitong kasong na ito is the question as to whether yung ICC nga still has jurisdiction after 7 years when we left or withdrew from the treaty, yung Rome Statute na yan. Kasi kung sasabihin ng Korte Suprema, umalis na tayo, wala na pong visa yung Rome Statute dito sa Pilipinas, di wala na rin visa yung pag-i-enforce sa mga warrant na galing sa ICC. Kung sasabihin naman ng Korte Suprema, saklaw pa tayo sa ICC, then tuloy pa rin yung pag-i-enforce ng warrant. Pero as we speak, wala pa po yung resolution na yan na galing sa Korte Suprema. So, kaya naninindigan si Senator Bato na habang wala pa po yung resolution na yan, unang-una, humihingi nga siya ng saklolo na mabigyan siya ng TRO or injunctive relief, pero hindi siya binigyan. But nevertheless, that issue remains. Opo. Pero attorney, tanong ko lang po, kasi nga nagdesisyon na itong mga law enforcer na arestuhin talaga si Senador Bato. Maaari pa bang
maglabas pa ng TRO ang Korte Suprema dito para pigilan? Kasi yun nga, parang hindi na inaantay yung nabasa nating mga kataga. Talagang i-enforce na po nila, attorney. Yun sa tanong mo kung maaari pa po, no? Until the case is resolved with finality, yung main case mismo. So habang meron pong issue dun sa... Kasi nakikita natin na mapanganib yung buhay and the life and liberty of Senator Bato is at risk because of the effort or the decision of government to enforce the ICC warrant on him within the Philippines. So, which Senator Bato has been saying na hindi, in fact, having said that, hindi po Dahil obligasyon malalim ni Senator Bato to seek relief from the Philippine court. Obligasyon po ng Philippine authorities na pag may hawak sila ng foreign warrant, pupunta sila sa local court at hihingi sila they will apply for a warrant so that the Philippine issued warrant will be the one that will be enforced within the Philippines. Ganun po yung pananaw natin dito. Opo. Mahirap naman na kikilalanin natin yung ICC as an extension of our judicial system within the Philippines. Matagal na po tayong malaya na isang bansa sovereign, meaning when we talk about sovereign nation, we're actually saying that we are free and independent nation, able, willing, and competent to conduct the affairs of the nation in all aspect of governance. Kasi dinefine na natin na yung governance na yan is in the three branches of government. Executive, legislative, and a judiciary. So it's now up for the court to determine the life and liberty of a Filipino citizen within the Philippines. So ang mag-uupo po niyan, yung Philippine Court, hindi yung korte na tagalabas. Opo, attorney, may gabi sir, si MJ po ito. Nakausap po namin ang isa pong doctor kagabi. Isa po siyang international law expert. At sinabi niya po na meron palang karapatan itong si Senator Bato to seek an interim release habang wala pang proper trial doon sa bintang sa kanya o doon sa kaso na pinupuko sa kanya. Sa side kasi ni FPRD, ang Philippine government daw mismo ang nag-waive sa karapatan ng dating presidente na magkaroon ng interim release nang ito'y agad-agad ipadala sa The Hague para po doon ipakulong. Anong masasabi mo doon, sir? Klaruhin ko lang yung tanong mo, MJ, no? Yes, sir. Saan siya kukuha ng interim relief? Dito o doon sa ICC? Dito, sir. Hindi ko kasi nakuha yung dito sa Pilipinas. Opo. Tama po. Dito sa Pilipinas. Kasi nasa Pilipinas siya, Pilipino siya, and he can seek interim release here. And that's precisely what we're trying to do with his legal team. Kaya nga lang, when we filed the motion last week, hindi nga na napalad na binigyan ng TRO. We all know, ito, pwede ko nang klaruhin ito dito, we all know na pag if the warrant, the ICC issued warrant will be enforced at maaresto si Senator Bato, wala pong patutunguhan yan kung hindi aalis ng Pilipinas at pipilitin dalhin sa Hague. Lahat ng mga nagsasabi na gusto na nilang arestuhin, lahat, no exception, including the Philippine government, they will bring Senator Bato to The Hague. So, ano pa kung mailagay na siya sa jurisdiction ng ICC? What are we to resolve? That's precisely why the difficulty of having two courts having jurisdiction over the former president.
The ICC insists that they have jurisdiction of the former president. And yet we have pending petitions. And the petition of which kasama si Senator Bato, including the 3 habeas corpus petitions na ipinail ng 3 anak ni former President Rodrigo Duterte. So, yun po, nagbanggaan na tayo rito patungkol dito sa kung sino may jurisdiction patungkol dito sa kasong ito. And that's the reason why we keep on insisting that the Philippine Constitution will have to be applied within the Philippines, covering all Filipino citizens. Opo, sir, ito pong International Career Support Association, o ICSA, isa po itong UNNGO, nag-file po sila ng statement doon po sa United Nations, nag-submit sila doon ng kanilang panig, at sila po ay nakakusa sa Marcos Jr. government na ginagamit na raw yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong ganitong mga petisyon o mga liham o mga statements na isinusumite po sa United Nations, ito ba yung makatutulong, sir, sa kaso ng dating presidente? Anything that will bring out a public and international appeal insofar as the illegality of the arrest and the forcible taking of former President Duterte to The Hague would help the cause of the former president. And that includes the cause of the millions of Filipinos who have been praying and supporting for him. No? Pero meron din nagsasabi na kahit na anong apila yan, saang apila, gaano karaming apila, hindi pa rin makikinig yung ICC. Kasi sa sinabi na nila, may jurisdiction yung korte, itutuloy namin yung kaso patungkol kay former President Duterte. So, but whatever is the case, hindi tayo hihinto. Ang pag-alam ko, yung sinasabi mong grupo, hindi nga yan grupo ng mga Pinoy solely, no? Opo. It's an international organization. So, ibig sabihin, pati yung mga dayuhan na nakikita nila na hindi tama yung treatment kay former President, tumutulong na rin na mailabas yung kwento, yung totoong kwento na hindi nga tama yung ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nakikita ko sa screen nyo yung pag-appear ni former Executive Secretary Bingbong Villaldea, no? During the first and only hearing, at the first hearing where former President appeared. And I recall that in his manifestation, si former Secretary Villaldea was saying na yung nangyari kay former President Rodrigo Duterte was no less than extraordinary rendition or otherwise termed as kidnapping Kidnapping. out of the Philippines to The Hague. Opo, sir, anong komento ng legal team doon po sa naging cell monitoring ng ICC kay FPRD dahil na po sa kanyang chronic physical ailments? May komento rin po ba ang pamilya dito sa naging hakbang? Hindi ko po naikwento, hindi ko naitanong kung sa pamilya patungkol dyan sa nangyayari kay former president. Pero nakakabahala, nakakagalit sa nangyayari sa kanya. The motion that the former Counsel Kaufman filed to verify yung mga reports na natutumba nga yung former president dahil nga sa edad niya, alam natin na may kapansanan siya. Totoo nga, totoo. Pero na-watered down. If you look at the statement of the ICC registry, I see a rare occasion, can you imagine? Kung sino yung mga nakakakilala kay former president na hindi pa siya dinala sa Hague. Natutumba na. Alam na Natutumba ho siya sa mga sa pagsasalita niya sa mga entablado, natutumba ho. natin na mahina na siya maglakad at merong nga umaalalay sa gilid kasi nga natutumba. Ngayon,
mahigit 1 taon na siya doon, and he's not well taken care of, including the kind of food that he's supposed to eat to nourish his body. What do you expect? I would not be surprised if there will be, I hope not, matutumban na naman siya. Yan ang problema doon. Talagang very frustrating that you hear this news. Kaya ang panawagan ko, iuwi na siya sa Pilipinas. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Iuwi na siya sa Pilipinas. They want to continue with the case, let them continue with the case. In fact, his prayer for interim release was denied because allegedly he's a flight risk. Sino maniwala dyan? Natutumba nga na nga yung tao. Opo. Tsaka Grabe, randam ko dito kay Atty. Delgra na talagang yung kagustuhan, hindi lang naman siya, pati yung mga kababayan natin, social media, mainstream media, makikita nyo ho yung mga komento sa mga ganitong klaseng video na bring him home. At yan ho ang ating ika nga dalangin na sana sa lalong madaling panahon makauwi na ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na DDH ka, DDS ka, yung maisip mo lang na merong isang Pilipino na liniliti sa isang banyagang bansa. Napakasakit ho nun mga kababayan. Ewan ko lang, doon sa mga babayaran, kung normal na, nasa normal kang kaisipan na diehard Duterte haters, 80 anyos na individual nakakulong sa isang banyagang bansa na kung saan ngayong mga panahon na to, di natin malaman bilang isang Pilipino, napakasakit ho nun. Ngayon, kung ikaw ay bayarang vlogger at bayarang supporter, talagang napaka-ruthless mo. Kahit kay Marcos Jr. o mga kababayan, di mo natin nanaisin yung mga bagay na yan na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personally, sa PH Update, alam ko maraming galit dito kay Marcos Jr. Maging tayo galit tayo. Pero bilang isang Pilipino, kaya natin dito sa Pilipinas na litisin yung sino mang Pilipino na dapat nating parusahan. Di mo natin kailangan yung mga puti na yan. Yung pagiging colonial mentality, tanggalin ho natin yan. Magaling yan, puti yan, ganito yan, wala. Yung kinakain doon, kinakain din natin. Yung paraan ng pag-iisip noon, ganoon din. Meron dalawang kamay, meron isang ulo, meron din. Di ba? Pare-pares lang tayo. Kaya huwag sabihin itong mga puti na to na superior sila sa atin. Ganun ang dating, parang, kami nalilitis, di nyo kaya kasi. No, di kaya. Walang ebidensya. Maraming salamat po mga kababayan. Ikaw to ko lahat. Mahal natin Pilipinas.